Erwin Tulfo, and also Boyeng Remulla. Dahil sa inyo, pwede palang i-bend ang law, so pwede nang hihiwalay ang Mindanao sa Luzon. Mas okay para magkaroon kami ng sarili naming presidente na matino. Mas okay para kung anong kita doon sa Mindanao, hindi na mapunta sa Luzon. Hindi lang sa kasabihang in every rule there's an exception, na kaya't ang alinman sa batas ay pansamantalang di may ipairal, ngunit totoong misa ng batas ay kailangan talagang baluktutin o disundin para sa ikakabuti ng di para sa masama. At tulad din ng nasaad sa Bible at tulad ng sa ibang mga ginawa ni FPRRD, ngunit may nagbabaluktot ng batas na di naaayon sa Diyos, tulad ng mga ibang ginawa rin ni FPRRD, at ang katotohanan may binaluktot na batas ang ilang religion o ang Senado o House of Representatives o ang gobyerno, noon pa man hanggang ngayon, ni kahit ang Supreme Court ay may binaluktot na batas, at ito'y sa tingin nila at o ng mga tao ay tama pero mali. Sa pinagtalunan ni Senador Marcoleta at ni Sec. Remulla patungkol sa pagsasauli mga ninakaw o restitutions, 100% mali si Senador Marcoleta roon na wala naman daw sa batas na isauli ang pera para maging state witness, o di naman daw pinagbawal na pag di sinauli ang pera ay di pwedeng gawin state witness. Alam ni Senador Marcoleta na gawa-gawa niya lang ang pangangatuwiran niya. Ang katotohanan ay sinalungat niya ang sarili niya nito patungkol sa mga sinagot niya kay Senador Lacson, at walang binaluktot na batas roon si Senador Erwin Tulfo at si Secretary Remulla patungkol sa restitution, ngunit ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na minsan ay pwede baluktutin ang batas ay pumapatungkol lang yun sa kung sakali man para sa ikakabuti na hindi para sa masama. Ang katotohanan may mga batas na inaamendahan, ibig sabihin hindi na naaangkop, ngayon kung sa pagkakataong dapat munang sundin para sa ikakabuti o kaligtasan, masama bang di ipagliban muna ang batas? Tandaan nyo ang masama, kung may alam kang tama ay di ginawa, yan ang aral sa Bible. Sino namang pangulo ang papayag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ni kahit nga ang puunyong si Duterte gustuhin niya man di niya nagawa, kasi alam niyang matatanggal siya sa pagkapangulo, maliban lang kung ang mga senador at congressman at AFP at mga nasa Supreme Court ay mga taga Mindanao, malaki ang posibilidad na mahiwalay ang Mindanao. Kaya alam nyo na ang dahilan na nakakatakot iboto sa sino man kay Senador Robin Padilla o si VP Sara bilang Pangulo. Isipin nyo, pati nga yung gusto ni FPRRD na ibigay sa China ang Pilipinas o ang mga isla lang ay di niya nagawa. Tandaan nyo ang lahat ng bahagi ng Pilipinas ay pag-aari ng bawat Pilipino, at ang Sabah, pag nabawi na yan ay pag-aari lahat ng Pilipino yan. Tandaan nyo ang Christianity ay ang pinakatotoong Muslims, at dahil ito ang pinili ng ating mga ninonong Muslims, sa pangunguna ng pinakakamahal naming si Raha Humabon, sila Lapu-Lapu lang ang umayaw sa Christianity na di naman Muslims, ipinagtanggol niya lang yung sarili niyang teritoryo at pangangalakal o territory and trade, na ang teritoryo na ibinigay sa kanya ni Raha Humabon dahil si Lapu-Lapu ay isang tubong Borneo, isa siyang pirata, at kalaunan ay kinalaban niya si Raha Humabon. Ang mga hayag ko ay lahat may basehan, pwede itanong.